The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, anong oras ka nakalanding kagabi? Uy, di tayo naririnig ni Pastor. Oo, mukhang kasi siya, stock up siya. Hindi siya mukhang, gumagalaw. baka hawak niya yung aso niya. Hindi gumagalaw si Pastor. Mukhang may problema sa internet connection. Pastor? Nako, mukhang may problema nga siya. May problema pa rin sa internet. Nado ka pa rin sa Cagayan de Oro. Hindi, nakauwi na to kagabi. Hindi ba? Tignan po natin kung matatawagan natin si Pastor. Ang dami kong problema. Magdag ka pa. Ang dami kong problema. Asa na si Pastor? Nag-aabang na ang kanyang mga parompyano. Sige. Ito na. Ayan, Brad Jeff. Nako, wala pa rin. May- Nawala. Naputol si Pastor. O sige, kung wala pa si Pastor, baka pwede natin ma-feature itong ating... Eto na po si Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Let's do this one more time. Brad Jeff, good morning, Brad. Good morning, Brad. Audio na lang muna tayo ngayon. Medyo mahina ang internet dito sa aming Lupalo, Nakainta. Ba't humina? Sa bahay mismo nila. Hindi, malakas naman dati diyan May mga ganong pagkakataon. Maulap ba? Maulan ba? Actually, hindi naman. Ay, hindi. Makulimlim lang. Oh, shit. Baka meron lang. Naapektuhan ba ng kulimlim ang signal ng internet Dapat dyan? hindi. Baka ayaw mo ipakita yung gandang lalaki ko ngayon, Brad. Dahil kuya tayo sa airport kagabi. 1 a.m. na tayong Landing. nakalabas. Yan. Oh, grabe. Tama yung tansya mo. Mga Yes. 2:00 ang uwi ng bahay niya. Oo naman. Kasi last flight sila eh. Correct. Nanganganak ng delay yan. Oo, pagka last flight, true. Anyway, so praise God at nakauwi ka rin ng ligtas, Brad Jeff. Yes, marami namang na-bless, hopefully. It's an international gathering kasi. So may mga invitation tayo sa iba't ibang lupalop ng Asia. Tingnan natin kung may time naman, pwede nating paunlakan. Okay. Yeah. So dahil din doon sa pagkakataon na iyon, meron kang mga nakadaupang palad at iniimbitahan ka rin. Yes, doon naman sa mga kumbaga chapters nila kasi it's an international Organization, organization. Oh. Yeah. Sige. In case lang, Brad, baka kailangan nila ng komentarista. Host Kailangan kaya? nila ng mga... Baka host. Kailangan. Siklista. Entertainer. Siklista. Okay. Hindi nila kailangan ng entertainer? Oo. Hindi nila kailangan ng mga pwede bang yung mangumenta. Komentaristang kumakanta. Okay. Anyway, joke ito lang. na si Pastor. Sige, Brad, go ahead. Itong ating inaabangan para sa ating What's on Your Mind. Go ahead. Brad, Ted, batiin ko lang muna, nakita ko rin sa CDO kahapon. Okay, talagang pinagdasal daw niya. Sana makita isa sa mga pinapanood niya. So si Neil Gabutan ng CDO. Yan, thank you so much for tuning in every day. At of course, si Paul Bautista na taga CDO rin. Anyway, pinag-uusapan po natin yung mga markado, yung mark po ng pagiging follower ni Jesus. At sinabi nga po natin, since Monday pa, marami kumbaga nagsasabi na sinisunod nila si Jesus. Pero ano po ba talaga yung mga marka na to? At since Monday, pinag-usapan natin yan. Ito maganda yung pinaka-last natin. Sabi sa 13:35, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Wow! Sinabi po rito, ang isa raw pong criteria o characteristic ng isang tao na malalaman mo na, ito maka-Diyos tong tao na to. Itong tao na to sumusunod sa Diyos. Ay kung nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Now, yung po kasing love, masyadong generic, Pag sinabi nating love sa English, I love chocolate, I love my wife. Pero alam niyo po, sa Griego, sa Greek na word na ginamit, marami pong kategorya ang love. At ito pong love na ginamit dito, yung word na agape love. Or tinatawag natin na selfless or unconditional love. Pag sinabi pong agape love, tatlo po markad niyan. Una, selflessness. Ito pong love na to ay, ang focus ay yung sa object of being loved. Yung well-being and benefit nung kabilang partido. Kasi pagka ang object at mo ay sarili mo, hindi selfless yun. Selfish love yun. Kaya nga maraming pagka
Ayoko na sa babae na to, iwalayan na. Ayoko sa lalaki na to, ayoko na dyan, iwalayan na. Ang selfless love po, ang focus na sa taong minamahal. Number 2, unconditional siya. Okay? Pag sinabi po unconditional, it's not dependent on the action or qualities of the recipient of love. Nasa tao po yung it's a decision to love. And lastly, sacrificial. Pag sinabi po natin magmahalan kayo dahil yun ang marka ng isang pagiging tagasunod ni Jesus, merong sacrificial love na involved. Ibig sabihin po, yung willingness to give of oneself for the sake of others. Yung pong isa lang yung tinapay, willing mo ibigay sa isa kasi medyo malakas ka pa naman, tatagal ka for the day, ibigay ko na lang sa iyo to na mukhang nangihina ka na kapatid. So, yun po, selflessness, unconditional, and sacrificial. Pag sinabi nating meron tayong pagmamahalan sa isa't isa, yan po yung nakikita. And again, ang dasal ko lang po, sana ito ay isang maging marka natin bilang tao at tagasunod ng Diyos na we will have this love towards one another. We will overlook offense kasi we value the relationship more than the offense. Again, 1:13-35, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao ng mga tagasunod ko kayo. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sana po itong ganitong klaseng pagmamahal ay makikita sa amin. Na hindi lang kami nagsasabi na mahal ka namin, bagkus nakikita sa aming magawa. Kumbaga, hindi lang sa nguso, but sa puso, nakikita ang pagiging Kristiyano namin. So Lord, salamat po sa mga taong natutulungan na aming mga Happy Anonymous, sa mga taong tumutulong, Lord, sa programa na to, mga na-extend ng tulong. Salamat po sa mga taong walang sawang nagmamahal kahit hindi nila kilala ang minamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, salamat po for keeping Brad Jeff safe sa kanya pong biyahe kagabi. Lord, thank you muli po sa magandang balitang inihatid ni Brad Jeff this morning. We pray, Lord, na siya po'y biyayaan po ninyo ng lakas ng pangangatawan para po sa kanyang pagmimisyon ngayong pong weekend na ito sa paghatid po ng magandang balita. Lord, salamat din po sa mga tulad ni Marian, sa lahat ng mga anak na nag-aalaga sa kanilang mga magulang. Salamat po, Lord, sa kanila. Sa biyaya po na kanilang ibinibigay sa kanila pong mga inaalaga ang magulang. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. Opo, when you say magulang, pati po sa inyong mga biyanan. Amen. Oo naman. Sabi ko lang, may papasok yun. Mami Angie Razon, if you're listening, good morning. Oo. Ito ho kasi si Brad Jeff ang ating idol. Siya po ang makabagong Tito Peps. Tito Peps. Bagay sa kanya talaga yung pangalan na yun. Yung Tito parang Peps. pag nakita mo, hindi ka magdadalawang isip na siya talaga si Tito Peps. Kilala mo ba yun siya? Hindi ko nga kilala, pero parang bagay yung pangalan sa'yo. Mas bagay yun sa'yo, Pastor, kaysa sa Jeff Eliscopides. Gino-google mo lang, hindi mo na makilala yun. I-google ko na talaga yan mamaya. Yung piloto naman ni Idol Lord ay si Tito Pepot. Ang bilis ng mata mo, ha? Saglit mo lang nakita. Nakita mo agad kung sino Don ang kahawig. Pepot. Oo. Okay. Yun, medyo ko yun. Naalala Don ko. Pepot. Di ba komedyante yan? Yung kanyang bigote kahawig ng bigote ni Robin Padilla. Okay. Salamat na marami, Brad. Have a good weekend, ha? Ted Filon at DJ Chat